Ramdam na ng ating mga kababayan ang epekto ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi katulad dati. Dati kasi murang bilihin. Ano po sa tingin niyo yung madaling paraan para magkaroon kayo ng malaking kita? Wala namang madaling paraan. Dadaan talaga, kailangan talaga ng hirap at tiyaga. Walang madaling paraan sa pagtatrabaho. Lahat ng trabaho may hirap at sakripisyo na kailangan. Higit yung panalangin ko sa Diyos, siya nga ayos ng aking buhay. Kasi nakadepensa ang buhay ko sa Kanya para biyayaan niya ako, para lahat mabiyayaan, hindi lang ako. Ano pong nararamdaman nyo kapag nalaman nyo na iaangat ang sahod sa Pilipinas? Siyempre masaya, pero imposible iyon. Have you heard the word globalization or economic inequality? Are those two words connected? Let us discover it by watching this video, so stay tuned. We are in a contemporary world or modern time which is more civilized than the past. In this modern era, it is a result of globalization and it is a phenomenon around the world. Now let's talk about economy. The economy is a system of production, distribution, and consumption of goods and services. Meanwhile, when we say economic inequalities, it is the unequal distribution of economic attributes and employment opportunities throughout the population that result to a lower economic growth. Globalization's impact on economic inequality had its advantages and disadvantages. Globalization can lessen the unemployment rate because of the numerous jobs available in different sectors and in different countries. In terms of economic attributes, countries that are more globalized can gain more profit. In short, it widens the gap of the rich and poor countries across the world. One example of this is the trading movement. Last year, 2023, Philippines known as the world's top importer of rice from the other countries. It affects many farmers, and also it is the reason why they are forced to sell their harvested palay to a local private traders at a low price. Ako po si Arian J. Paulo. Meron po kaming pag-aaring mga lupain. Ako po ay isang matatawag na magsasaka o farmer. Ako po si Calvin Marcelo. Saan po kayo nagtatrabaho? Dito po sa bangko po ng East West Rural Bank po. Sa tingin niyo po ba, sapat po yung sinasahod nyo sa araw-araw para masustain yung pang araw-araw na gastusin? Sapat siya kung ang asawa mo mayroon ding trabaho. Pero kung ako lang ang may trabaho, hindi siya sapat. Para sa akin po, kulang po yung sahod ko kasi mababa po yung sahod. Pag dito sa probinsya, pwede na yung mga 50,000 kung ang anak mo ay hindi lalagpas na 3 at wala kayong anak na maliit na pinapagatas. Siguro po nasa 1,000 po, ganun po siguro, kaya 800 po, ganun. Siyempre masaya, pero imposible iyon. Siyempre magiging masaya po. Kasi against kasi ako dun sa 4-piece na sinatawag. Kasi ang 4-piece yung binibigyan mo lang sila ng allowance every month. Kung bibigyan ng trabaho ang bawat tumatanggap ng 4-piece, maaaring lumaki ang kita, at the same time nakakatulong din sila sa gobyerno, at the same time sa pamilya rin nila. Yung nga po, kailangan pong aksyonan po sa pinakamataas po na para tumaas po yung sahod. I'm Telma Pimentel. Ilang taon na po kayo nagtitinda dito? 30 years. More. 30 years.
Ano po yung mga tinitinda niyo? Ito nakikita mo. Nagsimula ako sa meat. May baboy, manok, hotdog. Ito bago kong tinda. Ito pinakurat. Kasi sa paligiran halos lahat nagtitinda eh. So nakigaya na din ako. Kahit hindi yan dapat itinda ko. Alam mo naman ang buhay ngayon, yan ang simulain para madagdagan yung kinikita. Gawin mo kung ano yung pwede mong itinda na kumita ka. Na maidagdag mo sa iyong pangangailangan at isa pa, pandagdag rin sa pambayad sa gobyerno, sa buwis. My name is Gloria Ubaldo. So, ilang taon na po kayong nagtitinda dito? Ano po yung itong mga tinitinda dito? Sa Malapit. Meron din kami kanin ulam doon. Yung mga kanin. Tapos meron din kami merienda. Ako po si Maricon Coral. Ilang taon na po kayong nagtitinda? Wala pa ng pagtitinda na siyempre, iba-ibang items na ibang product. So, ngayon summer, naghalo-halo. Pangalan niyo? Mary Joy Rapor. Ilang taon na po kayo nagtitinda dito? 3 years ko. Ano po ang tinitinda niyo? Tilapia, tahong, galunggong. Ano ninyo? So, ilang taon na po kayo nagtitinda dito? So, ano nga po itong mga tinitinda dito? Naglolo yung aming buwan. Yung aming kinikita. Naglolo din yung aming puhunan. Tsaka yung, siyempre yung puhunan namin. Meron kami sariling puhunan. More yung kami ay mangutang ng 5-6. Totoo yan. Wala naman kami magawa. Tapos yung mga lending, yung kooperatiba, diyan kami naghihiram. Kung qualified kami, ay kung hindi naman qualified, dito kami sa mga sa labas. Malaki. Kasi dati, magkano na yung ulam namin, 50 pesos. Nahirapan ako itaas. Kasi, iba, hindi nila kayang bumili. Yung mataas na presyo. So, unti-unti, itinaas ko. Kailan lang ako nagtaas. Magkano baboy? Dati, nung wala pang lockdown, ang baboy is 160 pesos ang isang kilo. Ngayon, ang baboy, 300 pesos ang isang kilo na. Diba? Hirap. Kunti na lang tinutubo ko kasi mataas na baboy. Kaya may tinaas ko, diba? Kung 60 pesos. Ay, siyempre, pagtaas ng bilihin. Oo, mahirap yun kasi siyempre nag-adjust din kami. Dito kasi sa area na to, hindi ka pwedeng magtinda ng sobrang taas. Kasi unang-una mas marami kasi dito estudyante. So, kailangan, pag yung mga community ng mas ilang mga estudyante, kailangan mapagtayan mo sila. Kaya kailangan yung presyo mo, level po sa market. Kaya yung nangyayari, mag-adjust ka na lang sa balita mo. Yung presyo niya is same pa rin. Kaya lang may para sa akin. Sa taas ng bilihin yung iba, medyo matumal. Ramdam yung tumal kasi mas mahal ang bilihin, lalo na pag ganitong panahon na graduation, marami ang bagay. Matumal talaga. Kaya nababawasan ng income kasi yung bigay namin dati, ganun pa rin naman yun eh. Kaya yung pinitibay, hindi katulad dati. Dati kasi mura ang bigay. Yung kinikita niyo po ba sa araw-araw, sapat po ba para mabili ang mga pangangailangan niyo? Sa ngayon hindi. Lagi kaming abono. Kasi tumas ang bilihin, mataas ang presyo ng mga produkto namin. So, hindi sapat yung puhunan namin para ma-support dito. Kung halimbawa, nabili kami ng kapag 1,000 kami, bibili na lang kami ulit. Ganun na lang ginagawa. Ako lang. Ha? Kasi yun yung term na para makaraos ako. Makabayad ako. Makamit ko yung pangangailangan ko. Higit yung panalangin ko sa Diyos, siya nga ayos ng aking buhay. Kasi nakadepensa ang buhay ko sa Kanya para biyayaan niya ako. Para lahat mabiyayaan, hindi lang ako. So ako nagtitinda, ako lang ha. Nananalangin ako para sa lahat ay magkaroon ng biyaya. Para makamit rin yung gusto nila. Para ibigay ng Diyos sa akin yung gusto ko. Tama. Maglingkod sa kapwa. Habang ikaw may problema, kailangan pasanin mo yung problema ng iba. Habang ipinapasa mo ang problema ng iba,
gaganang iyong problema. Ganun ang Diyos, ganun din ang tao sa pakikisama para lahat ay mabiyayaan. Hindi gusto mo ikaw lang mabilan, kailangan lahat ay mabiyayaan. Kung nakatapat sa iyo, pagbilan mo. Para pag hindi nakatapat sa iyo, hindi mo pagbilan. Pero yung iba, nandito na sa tapat mo, tatawagin pa. Kaya nagkakaroon ng away. Oo. Dapat din. Kahit konti yung tinda. Dapat din naman, pag marami kang tinda, konti yung tinutulong mo. Pag marami kang tinitinda, marami din yung papasok. Sa ngayon, kasi syempre halo-halo. Sa ngayon halo-halo. Alam naman natin pag ganyan summer ang halo-halo. So, sa ngayon kasi, masasabi ko, okay naman na bibigyan naman yun yung mga handa naman sa araw-araw. Pero yung kasi, tulong kami ng mga anak ko sa mga bali yung mga gumagawa ngayon. So, yung pagkain Pag magtitinda ka lang, hindi. Pero pag may hindi masyado. Pero pag may katulong ka na magtulong asawa mo, nakaka-survive din. So, depende po pala ang kinikita sa bawat. Depende sa Ay di makisama ang aming gobyerno para sa amin na intindihin kami. Kapag sinabi ng gobyerno na ng ay mataas, wala naman kami magagawa. Susunod at susunod kami. Lalo na sa pamasahe, ang laki-laki ng pamasahe. Na-stay ka lang ng konti, dadagdagan ng pasahe. Diba? Ang akin lang dyan para sa akin, magkaroon ng pagmamala sa akin ang bawat isa. Lalong higit ang mga nanunungkulan at ang namumundo ng mundo ng bayan ng Pilipinas. Sana maintindihan nila. Kung mabiyaya man sila, ipamahagi nila yung biyayang naroon sa kanila. Hindi ko naman ako nagsasabi. Sila lang yung mayan, tayo naghihirap. Mahirap magsalitaan, di ba? Wala tayong karapatan para gusto natin ang gusto natin, kundi ang kagustuhan ng Lord. Ang lahat ay masunod. Ako nananalangin para sa lahat ay guminhawa. Hindi lang guminhawa sa pera, guminhawa din malisay ang kalooban. At lalong higit, yung mga pagminsan yung kinikita namin, pambili ng maintenance, di ba? Kahit wala ng maintenance sana, ay gumaling tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ang ano riyan para maging maayos ang buhay, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos para kahit kaunti man yan, ay rarami. Makakapagbahagi ka, makakaraos ka. Kailangan mura ang tinda mo. Kasi pag mura ang tinda mo, maraming bibili sa'yo. Tapos, siyempre maraming bibili sa'yo, marami ka may titinda. So kahit konti, pag marami, lumalaki. siguro nasa LGU na yun para mabigyan kami kung halimbawa kami mga small business, diba? Kung bibigyan niya kami ng meron kaming isang pagkukunan na medyo mabababa ang mga presyo, diba? Katulad namin na nagtitinda, siguro baka makatulong sa amin yun para naman lumaki-laki ang kita namin. So, kailangan po talaga ng tulong ng gobyerno. Oo naman, syempre. Kailangan talaga yun. Hindi naman regardless doon sa mga financial assistance. Syempre, kailangan mag-isipin lang kami mga nagtitinda. Syempre, yun lang ang habang mataas yung habang malaki yung produkto, malaki rin yung magiging kapital mo. Tapos yung kita mo, ganun rin lang, diba? Kumbaga, nahihirapan din kami. Wala namang madaling paraan. Kailangan talaga ng hirap at tiyaga. Walang madaling paraan sa pagtatrabaho. Lahat ng trabaho may hirap at sakripisyo na kailangan. Do you earn enough on a daily needs to meet your expenses and needs? What should the government do? Lower the prices or increase the minimum wages? In those questions, the economic problem can occur. Most Filipinos don't earn enough to meet their needs in addition to the continuous growing of increasing prices. According sa research ng GMA News Online, the
In the year 1989, the minimum wages started 89 pesos in all regions. And the latest wage in the year 2023 to 2024, ang minimum wages ay nag-start ng 573 to 610. At sa provincial region naman, ito ay nag-wage ng 403 to 435. The impact of this increasing minimum wage was increasing and unemployment rates. At dahil dito, maraming mga company ang preferred ang mga may experience kaysa sa mga walang experience. At ang mga college degree kaysa sa mga non-degree holder. At dahil dito, some Filipinos starting to sell, such as owning small business online or vendors just to make a living. Vendors are affected to the increasing prices of goods. According sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang overall inflation rate ng Pilipinas noong March 2023 ay 7.6% at patuloy itong nag-i-increase over the years. Because of these increasing prices of goods, nakita natin yung unbalanced quantity of demand and supply. Isa sa mga reason ng inflation rate ay ang pag-i-import ng products from foreign countries. At nagre-resulta ito ng unemployment due to the ang ibang mga worker ay nawawalan ng trabaho dahil sa patuloy na pagpa-purchase at pagpapatronize ng mga foreign products, at ang pinaka-naapektuhan nito ay yung mga workers ng agricultural sector. Base sa resulta ng interview, makikita natin ang mga workers at vendors na hindi sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil dito, ilan sa kanila ang nagsabi na malaki ang kahalagahan ng suporta ng local government unit or LGU para matugunan ang kanilang mga hinaing ukol sa kanilang mga kapital, sa kadahilanan ng pagtaas ng mga prices of goods at pagbaba ng minimum wages. At dahil dito, makikita natin yung epekto ng economic inequality sa ating globalisasyon. Impact of globalization in economic inequality.